ng kaso si Senator Risa Agoy. Saklap, di ba? Well, deserve nyo yan. Ito, majority of the Filipino backs rejoining the ICC according to Okta Research kahapon. May Okta Research result? Teka nga, tingnan nga natin yan. Okta Research. Okta Survey. ICC. Tingnan nga natin. Ay, wrong spelling. Wow! Ito. Dapat bumalik sa ICC ang tanong. Pabor ang karamihan ng mga Pilipino na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Court. Base sa bagong survey ng Okta Research nitong Abril, lumabas na 57% ng respondents ang pabor na bumalik sa bansa ang ICC. Pinakamarami ang pabor na galing sa Balance Luzon, 67%, Metro Manila, 64%, Visayas, 62 Visayas. Total naman dito ang karamihan ng mga taga-Mindanao na baluarte ni President Rodrigo Duterte. Ayun lang. Ibigay nyo na. Pero, nako po, laking problema sa kanila to. Oo, headline, Philippine Star, News 5, sunod-sunod na, sino pa nag-report? GMA News, ang saklap no, ang sakit. Ito, karamihan, base sa pinagawang segmented survey ng Okta Research, simula Abril 2024, lumitaw na 57% ng mga Pilipino sumusuporta pagbabalik ng Pilipinas ICC. Ay, nako po, magsisisi talaga sila. Iiyak si Digong yan. I-share natin to. Nako po, i-share natin yan. Di ba? Agoy. Nako po. Tingnan natin tong news. Tingnan natin. Gusto ko makita yung datos. Yung datos gusto ko makita. Tingnan natin. Ayan na. Mayor ng Pilipinas pabor sa muling pagpasali ng Pilipinas sa ICC. Mayroon bang survey dito? Ay, meron ito. Nakakuan. Yan. Ito, basahin natin. Manila, Philippines, suportado ang mayorya ng mga Pilipino muling sumali sa ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Ito ang lumabas na resulta ng Okta Research Survey. Ipinalabas ng Lunes ng Hunyo 30, kahapon lang to. Makikita sa tugod ng masa nationwide survey na isinagawa ng mula Abril 20 hanggang 24 na may 57% ng mga Filipino ang nais na muling sumali ang Pilipinas sa ICC, habang 37% naman ang kontra sa hakbang na ito at 6% naman ang natitiling undecided. Yung mga nagpayag ng kanilang suporta para sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC ay ang mga malalakas na pagsuporta mula sa karamihang rehiyon ng bansa. Ipinakita ng resulta ng survey na nasa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas, kahit papaano 60% ng mga responde ang mga sumuporta sa naturang hakbang. Gayunpaman, hindi naman kasama ang Mindanao dahil 30% lang ang pabor na sumali ang Pilipinas sa ICC at 66% ang kontra rito, at itinuturing na highest rate ng pangkontra na naitala sa ibang reliyon. Across the socioeconomic classes and age group, support remains consistent with at least half of the respondents in each category favoring rejoining ayon sa survey. Dinagdag pa ito na kontra sa class ranges mula 34% hanggang 42% na may highest level of class E. Sa edad naman ng kontra ay 32% hanggang to 44% ay may 40% na adult ages 18 to 24, 35 to 44, or 45 to 54. Ang hindi naman pabor na sumali ang Pilipinas ICC. May kabuoang 1,200 kalalakihan at kababahian na may edad 18 pataas ang napanayam ng face-to-face para sa pag-aaral. Ang survey ay mayroon margin of error of positive and negative 3% sa 95% confidential level. Ang taas, no? Ang subnational ay may pagtatansya para, bakit ito ba't lumalabas to? Dali lang. Teka lang. Ba't lumalabas na ads? Makulit ka. Magtago ka dyan. Ang survey error, ang subnational ay may pagtatansya para sa geographic area sa sakop ng survey ay may sumusunod na margins of error na 95% confidential level. Positive and negative 6% para sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ipinakita naman ito ng respondents ang mga sumusunod na pahayag bago tanungin kung ano ang kanilang posisyon, gaya ng
The International Criminal Court is a global institution decided by the upholding justice and protecting human rights by holding individuals accountable for the most serious crimes, including genocides, crimes against humanity, war crimes, and aggression. Matatandaan, nagdesisyon ng Pilipinas sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas sa Rome Statute ang treaty na lumikha ng ICC noong March 2018. Umepektibo ang withdrawal makalipas ang isang taon noong March 2019. Nito lamang buwan ng Marso ang mga matanong si Pangulong Ferdinand Marcos tungkol sa posibilidad na pagbalik ng ICC. Ang sinabi niyang hindi pa ito napag-uusapan kasunod ng pag-aaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Yun, no? O, di ba mga kakabsat? O, wala na. Yun na yun. Sakit sa ulo to mga kabsat kasi once na tawag nito, once na bumalik na ang Pilipinas, nako, magtatago na. Kasi nga, kung miyembro na ng Pilipinas, may jurisdiction na ang ICC, ito na yung warrant of arrest mo, Bato. Ito na yung warrant of arrest mo, Bongo. Ito na yung warrant of arrest mo, Sara. Paktay na. Nako po, iiyak na naman ang mga garapata lalo dyan. Diba? SOJ, magiging ombudsman, sakit sa ulo yan. Kasi, pwedeng kasuhan yan, yung mga tiwaling mga politiko. Tapos, kung hindi, sa ICC, kapag bumalik na, nako po, malaking problema talaga to sa mga garapata. Iyak kayong mga garapata, di ba? Nako po. O ano na, nandyan pa ba kayo? Magparamdam naman kayo nang may silbi kayo, mga kamote kayo. Like din kayo para may silbi kayo. Ano nangyayari dyan? Meron ba? Nako po, patigit lang, hindi ko nakikita eh. O, asan na? May tinago yata si Chi ah. Bakit Chi? May nagmumura ba dyan? Walang. Meron ba? May nag-iiyakang garapata ba dyan? Ayun lang. Nako po. O, siya, mga kabsat. O, paano na mga kabsat? Hindi pa tayo tapos. Wait, there's more. Okay, next topic tayo. Putragis. O, iyak na, Kati Binag. Iyak. Nako po. Alright, mega love shoutout. Mga absat, inyong maestro nagbabalik ulit. Happy lunch na mga absat, 11:45 na ng umaga, malapit na mag-lunch break. Kamusta na? Nandiyan si Chi, nandiyan si Gracious Grace, nandiyan si Lucy San Ramon. Good morning maestro, watching from Bahrain. Mega love shoutout. Naka pa. O sige, mukhang may kaaway yata si Sir Tony, no? Sino yung kaaway mo dyan? Naku po. O sige, next topic tayo. Puntahan naman natin itong si Vodcaster. Kamusta na si Vodcaster, Mab?